So ito, excited naman tayo magluto ng pato kasi nakita natin na isa sa mga inaalagaan nila dito sa Bean and Jellies, yung isang uri ng pato na nire-raise nila for meat. Gagawa tayo ng sinangkutsyang pato. In this case, since farm-raised ito, makikita ninyo, isa sa mga lagi nating inayayabang is yung taba na yan. So yan yung mga indication na maganda yung pakain, maganda yung pag-aalaga sa kanila. And kita nyo naman yung skin niya, flawless, ika nga. Lagyan lang natin ng oil, saka natin isasangkot siya or isi-sear. So habang binabrown natin yung ating duck meat, punta naman tayo dun sa ating aromatics. We have our ginger. Next up, yung ating tanglad. Then yung ating sibuyas. At habang binabrown natin yung ating duck, season lang natin ng salt at konting toyo. Up next, yung ating garlic. Next up, yung ating aromatics. And of course, para may konting angas, sili. So at this point, satisfied na ako dun sa browning na nangyari dun sa ating karne. And of course, palalambutin natin yung ating duck. Alam naman natin, medyo matagal itong palambutin at makuha yung texture na talaga namang swabe. So we'll pour in yung ating stock. Okay na yung ating mga elemento ng ating sinangkutsyang pato. Isi-simmer lang natin ito hanggang definitely malambot na yung karne and mag-reduce ito to the point na maluluto siya ulit dun sa sarili niyang mantika. And then after that, pwede na mag-serve. Ang sarap! Sa Quezon City naman, ang food adventure ni Kapuso actor Mike Tan. Bibisita siya sa Brutal by Wardos. Isang restaurant kung saan binigyan nila ng creative take ang mga nakasanayan nating comfort food. Hi everyone! Ako nga pala si Mike Tan at ngayon nandito tayo sa Brutal. At syempre kasama natin ngayon si Chef Wado. Chef Wado, say hi to everyone. Chef, ano ipe-prepare po natin? Okay, so ngayon, Mike, we're gonna do 2 dishes. Okay. So yung first na gagawin mo is sisig shakshuka. Okay Kasi po. yung dito sa Brutal, yung what we want to do is yung mga classic Filipino dishes, comfort food na nakagawian natin, we try to elevate it ng konti. So basically, it's seasoned tomatoes and eggs. Tomatoes and eggs lang siya. Correct. Ano, season lang natin ng oil. Oil? Okay. So saute tayo ngayon ng onion and chili. Okay. May time pa to, Chef? O sabay-sabay na? Sige, medyo i-caramelize muna ng konti. Okay. One of the reasons why naglalagay din ako ng twist or parang binabalik ko yung mga dishes, yung fear ko lagi kapag sinabi na, mas masarap yung sisig ni ganyan, ayoko na compare ng sisig to sisig. So, Yeah. nilalagay ko siya ng something extra para hindi siya comparable. Yeah, Basta ang tama, importante tama. lang naman at the end of the day, masarap. Masarap ba o hindi? Yun Oo. lang. So, ito na yung shakshuka component natin. So, pabanguhin lang natin siya. So, you can smell the spices. Yes. Yung shakshuka kasi meron siyang yung mga iba-ibang herbs. So, spread out lang natin siya evenly, then lagay natin yung egg whites. So, we'll just Okay. cook the egg whites para hindi basa yung shakshuka natin. While mixing it, Hindi na. So, hindi na, papabayaan ko na. Okay. so, lagay na natin yung egg yolk sa gitna. Yan. So, yan. Huwag na natin siyang basagin Okay. para part siya nung natin, presentation. So, we let the simmer Very lang din ng shakshuka. konti, Okay, maluto. Then, itatap na natin yung, meron tayong fried tofu, and then meron tayong fried pork mask. So, Yes. yung sisig natin, seasoned na rin siya. Tapos yung, di ba, yung sisig, may atay, may So, Yes. nilagay na namin siya dun sa mayonnaise niya. Daling na natin dun sa plating, di pa tayo. So, we're just gonna garnish it with, parsley, tapos lalagyan lang natin ng sisig mayo. This has yung liver, seasoning, syempre, di ba, yun yung papabango ng natin. Ng sisig natin. Yes. Okay. Perfect. So, yun na. That's it.
So, yung sisig shakshuka namin, we serve it with fried pita bread saka lemon. So, Pang-ano mo. Oo. Very shakshuka style. shakshuka style talaga. Wow! Tapos may sisig sa ibabaw. Pwede ko na bang tikman, Chef? Yes. Chef, ang alam ko sa shakshuka, diet food siya eh. Mm. Hindi Pero- pwede. Wala. Bawal Dito, diet sa bawal. brutal. Ang sarap. So, ngayon naman tayo, yung one of our best sellers is the butter miso scallops. Olive oil muna tayo. Olive oil, dash lang. Too Sige. much? Perfect yan. Oh. Okay. Sunod na natin. Garlic. Sanay ka na talaga magluto, ah. Oo. Ayoko masunog eh. Yan, sa scallops saka miso. So yung miso kasi, favorite ko siya kasi you get that nice umami, you get salty. So parang hindi mo na kailangan i-season mabuti kasi yun na yun eh. Saan ba manggagaling ang sauce natin? Sa oil or sa... Sa cream. Sa cream. So cream-based yung ano natin. Kuha lang tayo ng pasta water. Basta what? Okay. So parang carbonara to, classic carbonara. Medyo ganun yung direction. Ganong karami? Yan, enough na Little yan. bit. Yan. Oh, Chef, first time ko to, hindi ko alam yung ginagawa ko. parang hindi yun naman first time yung nagawa. So ngayon, we're just gonna splash it with white wine. Konti. Okay. So para ano na. Yan. Tapos i-reduce na natin siya. Sige. More? Yeah, hindi, okay na yan. So Okay na. i-reduce na natin. Okay. Then finally, we can add our cream. Okay. Ganun lang siya kabilis. So, we're just gonna drop our pasta sa water. Blanch Okay. na natin konti. So it's already pre-cooked para mas mabilis yung service natin. Thank you, Chef. Okay, then toss na lang natin. Yun, oh. Yan. So siguro mga 30 seconds, reduce lang natin yung sauce content, Okay. then pwede na tayo mag-plating. Chef Mike. Siguro pag wala kang taping, dapat dito ka Dito pala. na ako ano? mag-OJT. Oo. OJT na lang kulang ko eh. OJT. Oo. Ah, nag-aaral ka talaga? Nag-aaral talaga ako. OJT na lang ang kulang. Nice. Yeah. Sige, so yan. Parmesan, parsley. Tapos ito yung ano natin, alige butter. Yan. And ito-torch na natin siya, Chef Mike. Yun. So yung flavor talaga nitong pasta will come from the miso and then yung alige butter. So wala na tong any seasoning whatsoever. Yan. Yeah. That's it. Na-enjoy ko siya kasi hindi ganun katapang yung seafood taste niya. Right. Raw, aesthetic, bold flavors. Ito raw ang inspirasyon ni Chef Wado nang ipinatayo ang Brutal. Isang dining place na nagpapatuloy sa legacy ng kanyang ina na dati ring may restaurant dito mismo sa kinatatayuan ng kanyang newest food venture. At sa mga nagtataka kung bakit Brutal ang pangalan nito, the restaurant's name is inspired by brutalism, an architecture style that became popular in the 50s to the 70s na inilalarawan ng brutal. Samantala, Gina si Mike na kumain pagkatapos niyang magluto kanina. So we call this the Caesar salad. Caesar salad, hindi Caesar ha? Hindi yan typo. Oo. So this is our local interpretation of a proper Caesar salad. So Okay. instead of using anchovies, tinapa yung ginamit namin. Tinapa. So we think also na yung smokiness ng tinapa will really add a bolder flavor dun sa Caesar salad. And then instead of lemon, calamansi, then pandesal croutons yung ginamit namin sa yung sa ibabaw. Oh, yeah. Hindi ko na-imagine na pwede yung tinapa. Di ba? Ito naman, we call this the Lukban Calyos. So ako kasi I'm from Quezon, yung family namin from Lucena, Quezon. And ako every time I come up with something, meron akong concept, may restaurant na bubuksan, gusto ko may personality ko doon sa dish. So this is paying homage to where I'm from. So instead of chorizo for the Calyos, longganisang lukban yung ginamit ko. So it's more garlicky. Yeah. So pagpahiyas kasi meron mga nakasabit sa bahay na keeping. So sabi ko, what if i-serve natin yung Calyos sa keeping chips? So we fried the keeping. Chips. Chef, para lang malaman ng mga explorers natin, ano yung keeping? Keeping is para siyang rice crackers, basically. So, ginagawa nilang proseso, they mix the rice flour doon sa water, pinapatuyo nila sa mga dahon, tapos kinukulayan nila. So, yun yung ginagamit nila pang decorate, but it's also edible. So, binibenta ni Sarap Ban yung fried keeping. May pagka-Mexican yung lasa niya. We call this the kansi nigang. It's two different concepts daw, di ba? So, kami naman, fusion siya kasi when I went to Davao, nakatikim ako ng pinakamasarap na kansi. So, ang pampaasim ng kansi is batuan. Yes, So, batuan. it's a batuan fruit. So, nung ginagawa namin, sabi ko, gusto ko ng kansi sa brutal. Pero while we were creating it, napalambot namin yung beef ng sobra.
to the point na pati yung batuan, wala nang natira. Tapos nung chine-check namin yung texture ng dish, sabi ko, parang lumapot siya nung nilagyan namin ng batuan. Sabi ko, great, parang may concept na tayo. Okay. Kasi parang gawin na lang natin siyang gravy, huwag na natin siya gawing sabaw. Instead na sitaw, nag-French beans kami, French instead beans. na kamatis, Yes. cherry tom. So we wanted to elevate it a bit. Tsaka yung cabbage. Yung So cabbage. the usual sinigang components, nilevel up lang namin ng konti. Every ingredient parang have its own personality. Di ba? Yung pinaka-asim niya, surprisingly, nasa loob ng beef. So nahigop niya talaga yung asim nasa loob. So this is our ube black sesame milkshake. So meron kaming black sesame paste na ginagamit namin for coffee. Sabi ko, tayo natin ipasok natin sa ube. And surprisingly, it works. Masarap nung pagkakaiba nung habang matamis siya, tapos biglang may sesame flavor. Yun yung last na matitikman mo yung Yes, yes, sesame. Yun yung yes. naglilinger sa dila. Mga ka-food explorers, sorry, nire-review ko lang yung mga lines ko sa House of Lies. Pero dito sa Brutal kasi, kapag medyo minsan ayaw mo naman sa air-conditioned area, syempre meron din silang alfresco. May fresh air, kaya dito mas may enjoy nyo yung pagkain. Oo nga pala, since nasabi ko ang House of Lies, salamat po sa lahat ng nanonood ng House of Lies. Ulitin ko lang po, Lunes hanggang Biyernes po yan, 3:20 ng hapon. Kung merong pinaka-essential skill na kailangan mong ma-master kung gusto mong seryosohin yung time mo sa kusina, it is knife skill. First thing that we have to mention is, of course, yung anatomy ng kutsilyo. So we have here the point and yung parang pinakahihiwa, yung blade, and yung parang pinakadulo nung ating kutsilyo, what we call heel. Ito naman kaya natin siya in-specify kasi ito yung mga ginagamit mo kapag may mga medyo mahirap kang ikat. Kunyari, mga litid, mga connection ng buto. Ito syempre yung handle. And I would suggest na if you're going to invest sa isang kutsilyo, you always go for a full tang. Ibig sabihin, isang molye, isang hubog lang yan. Makikita mo yan sa likod. So yung isang buong bakal na yan. Bakit full tang yung sinasuggest natin? Number one, mas matagal yung buhay niya. Hindi nagra-rust yung ibang part, hindi siya yung nabibili nating mas mahinang klase na kutsilyo, yung hanggang dito lang siya. So pag naputol na yon, hindi mo na siya magagamit. Ang pinaka ginagamit namin is how you hold your knife. So basic lang yan. You have your 3 fingers. Yan yung ilalak mo ngayon dito sa handle. Yung dalawa mo would hold on to the neck. Yung hawak mo, comfortable siya. And of course, hindi ka basta-basta madidisgrasya. Now, this grip will ensure na you have better control doon sa buong motion na ginagawa mo. Second is your fingers. Ang pinaka-importante dito, we have to remember, yung dalawa nating daliri, hinliliit, tsaka yung hinlalaki, siya yung magpinakahahawak doon sa ingredient natin. Second, yung tatlo natin na natitira, siya yung magga-guide sa knife. So, claw position yung tawag namin dito. What you do is grip, position yung claw, make sure na yung kuko mo nakatago. Alright? And pay attention to this part, yung parang dulong part ng knuckle natin. It pays kasi when you pay attention dun sa tamang foundations. So atras ka na lang habang tinatapos mo yung pine-prepare mo. It's essentially embedded doon sa pinaka-foundation, which is yung tinuro natin, yung grip at saka yung paghawak ng ating ingredient. I will be sharing with you the universally and most commonly used cuts ng mapagulay yan, mapaprutas, mapaprotein yan. And it also helps when you understand yung pagkakaiba niya. Well, let's start with brunoise, which is finely diced ingredient. So yung brunoise natin would actually start from fine julienne. Julienne is yung pinakamanipis naman na stick na pwede mong maikat sa isang ingredient. So ito,
ang ating fine julienne. So ang fine julienne, ginagamit ito kadalasan sa mga salads, yung mga ready-to-eat na dishes, yung hindi mo na kailangan lutuin. So from fine julienne, i-rotate lang natin yan. Square off mo ulit, pagpantay-pantayin mo, and then kakat mo into cubes. Practical application ng fine brunoise, yan, mga siomai, yung mga burger patties natin na nilalagyan natin ng sibuyas. Next step naman natin, yung ating julienne. So julienne, mas makapal ng kaunti doon sa ating fine julienne. So ito yung tinatawag nating matchsticks. And then we will cut it into dice, considerably bigger than brunoise. Ito, ginagamit naman to minsan sa mga soup, sa mga sauces. So here is our batonet, steak frites. Pag may umorder kayo ng steak and fries, ito yung usual na cut na binibigay sa inyo. And then from batonet, we will turn it into medium dice. Sa medium dice, yan yung mga usual na ginagamit natin sa mga menudo, yung mga masasarsa natin na dish. So finally, ito yung ating baton. As compared sa ating batonet, kita natin yung difference. And then from this, we'll turn it into big dice. These techniques are essentially standardized by the French. Pero sa atin sa Asia, meron lang tayong isang cut na sarili nating diskarte, which is yung pang rock and roll natin na pang pansit. Ifa-fan out mo siya para yung cut mo dire-diretso. Asian. Diskarte, yan. So hindi mo na kailangang i-stack sila ng isa-isa. So ito yung Asian julienne. Next step natin, sibuyas. Cutting an onion, may old school tapos merong new school eh. So syempre, babalatan natin yan. Pinaka-importante, kung lalong-lalo na kapag mag-dice ka ng onion, is not to remove yung parang pinaka-bottom. Yan. Mag-iiwan ka lang ng enough para hindi sila maghiwa-hiwalay. So cut mo yan. Rekta na. And yet, meron ka pa ring diced onions. Fine julienne, julienne. So ito na yung pinaka-basic na mga techniques na ginagamit when you're cutting onions. Anong klaseng knife cut ang natutunan mo? Post mo na yan sa aming Facebook page para makita ko kung tama ang hiwa. Hi Food Explorers! It's the time again for our Fresh Farm Facts. Pero bago yan, syempre i-recognize muna natin yung ating mga Food Explorers na masigasig, na nagko-comment at nag-i-interact dun sa ating mga posting sa ating mga social media accounts. Isa na dyan, si Ma'am Lotlag Tarlit. Sabi niya, pareho raw kami ng version ng menudo. I think she is referring doon sa ginawa nating imus menudo na marami ang natuwa at marami nag-comment. Kay Ma'am Adelina Lacson, like niya ang longganisa sandwich na pinakita natin sa kanya. I think bagong approach yung nagustuhan dito ni Ma'am. At syempre, punta na tayo doon sa ating may mga katanungan, comments, suggestions ng mga Food Explorers natin sa ating mga social media accounts. Ang Food Explorer natin na si Mark Anthony Tapang, nung nagluto tayo ng ating steak tartare, may comments siya. Sana daw pasteurized yung egg na pinatong sa steak tartare. Pasteurization, Sir Mark, basically, essentially cooks the egg. Now, yung traditional kasi na steak tartare is calling for raw egg. Ang purpose kasi nito, it wants the raw egg to be the creamy element nung steak tartare. Kasi if you do it traditionally with Dijon mustard, medyo on the matapang na side ito. And then by adding yung ating raw egg yolk, nagbabalance, nagbibigay ng harmony doon sa ating steak tartare. But I can assure you na it's safe. You can actually do that given that you are properly handling your raw egg
and alam mo kung saan mo siya binili. Next up, si Rainier E. Maniejo. Isa rin ito sa mga top fans natin na masugid talaga na nag-i-interact doon sa ating mga ginagawang recipes at food adventure. Meron siyang comment na, okay yan, Chef Royol, kasi authentic yung food. Ingredients mo tulad ng chorizo at hindi basta ordinaryong sausage lang. Pero madalas sa uri ng bigas, nagkakatalo o argumento kung anong rice, breed na malagkit ang mas masarap. I think Sir Rainier is referring to our Valenciana recipe. Valenciana, as mentioned during that episode, is a version ng mga Filipino kung saan malagkit yung ginagamit. Na typical na ginagamit sa paella, malagkit natin, sakto na yan. Kahit saan mo i-source yan, you could be assured na almost the same ang consistency na makukuha mo. And that's it for our Fresh Farm Facts. Again, we really appreciate you guys engaging with our contents, with our recipes, and our food adventures. Makakaasa po kayo na babasahin po natin yan ulit sa mga susunod pang episodes. Isa sa mga simpleng example kung paano natin ma-apply yung mga ginayat natin kanina. Specifically, yung ating julienne is pancit canton. So gagawa tayo ng mabilis na pancit canton. So hot pan or wok, yung meat natin. Ang gusto ko is una munang maluto yung protein natin bago natin ilalagay yung ating aromatics para in a way at the end, hindi masusunog, tsaka mas may control ako doon sa kalalabasan ng aking nilulutong dish. So kapag umaalingaso na yung bango ng ating bawang at sibuyas, pwede na nating isunod yung ating carrots. Up next, yung ating cabbage. At yung ating baggy beans. At ito na yung point kung saan titimplahan ko na ng soy sauce yung ating mga iginisang ingredients. And ito lang din yung tip ko sa inyo, especially kapag malakihang batch ng pansit yung gagawin nyo, hinihiwalay ko sa parang pinaka-garnish at saka yung main natin, which is yung noodles, in this case yung canton, para pag malakihan man yan or gantong maliit, mamimaintain natin yung crispness ng ating mga gulay. Using the same pan, lagay lang tayo ng tubig. So yung ginawa natin ditong pagbuhos ng tubig would basically get all the flavors na nabuo doon sa ating pan. So we'll just bring this to a quick boil bago natin ilagay yung ating canton. So nag-reduce na yung parang pinaka-stock natin. This is the perfect time para unahin ko munang ibalik yung ating pinaka-oil. Now I'm doing this para ma-prevent din na magdikit-dikit yung ating mga hibla ng noodles. Toss lang natin ng kaunting oyster sauce. And then, ifo-fold lang natin yung iba nating mga gulay at saka karne na nagisa kanina. And then, leave some for garnish. Ayan, pwede tayo mag-serve. Titikim lang kayo, please. On the spot cooking, tikman po ninyo ang ating pancit canton. Gulay, sir, anong gusto mo dun sa gulay? Crunchy. Crunchy. Crunchy.